Bigyan niya po ng isang malakas na palakpakan ang aming Panginoon. Para po sa sinuhan ng ating gawain, samahan niyo po kami mag-alay ng isang kawitin. Kawitin para itatangan. Kaya muli po, isang mapagpalang po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Ayan po. Sa ating pong pag-awit, ating pong awitin, hayaan pa niya na batiin natin ang bawat isa, iparamdam natin sa bawat isa kung gano'n mainit ang pamamahay natin. Balik natin po. Good morning po. Kaya
in my soul. I hear the music ring, and to the storms I am holding on to the rock I pray.
Sing out of my hands. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Para po sa pag-awit natin ng maling ulitin, nais ko lang ang pakibahagi ang sinasabi sa Luke 1, verse 45, Blessed is she who has believed that the Lord will fulfill His promises to her. I just want to remind everyone po that few weeks, a few days away before the year ends, and let's just try to recall. Balikan lang natin yung halos isang buong taon na nagdaan. All the things that happened to us, all the mishaps, bagay na hindi inaasahan na mangyari, but still we were able to overcome mga bagay na hindi natin inaasahan, mga bagay na akala natin wala sa plano natin, mga nangyayari na hindi natin alam. Still, we're here. We're strong enough. We overcome all those things, lahat ng mangyayari din sa buhay natin. Because we have Him. Thank you. As we sing this song, let's have this song. Let this song serves as our song of prayer. That whatever may happen sa taon na paparating sa atin, whatever things may come again sa atin, we trust in Him. We put all of our trust in Him. Kagaya nga nung sinabi sa mga kanta natin gawin, whether win or loss, whether man malusan stand, whether man anumang mangyari, nandun tayo, still offering song of praises to Him because we trust Him. Let's sing trust Him.
Oh, iba yun. The skies and hillside feel so far away. Holding true that I've seen better days than the ones I saw. I can't bear the rain. The rain won't stop pouring on me to me. I haven't left my bedroom in 76 days. Now it's something to change. 'Cause I will feeling failing, so I put it up in the desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? Then he said, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan. So just that I'm putting a watering can, and someday you'll see the flowers grow in the valley. When I reach them, I'm barely getting by. I'm just in this season of nature, but inside every step of the way. And I'll be okay, 'cause I put it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? Then he said to me, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan. So just that I'm holding a watering can, and someday you'll see the flowers grow in the valley. When I'm on the mountain, I'm looking down below. I see a valleys of flowers that needed time to grow. And I thank you for the rain, the hurts and days of pain. And now bring hope in a tearful prayer. Thank you, Jesus, for keeping me there. You know just what I need. And you planted seeds, 'cause you're a good God with a real good plan. And you hold my word and a watering can, so I can have peace. 'Cause flowers grow in the valley.
Yan, good morning po. Lamig na. Okay, so bago tayo mag-start, ay dala niyo po ba mga Bible mo? Ayan. Kasi mamaya magbabasa tayo ng isang katutak na verse. Ano po? Alam ko may mga Bible na bakante dyan. Ayan. So, ano na. So tayo po lahat ay tumayo bago tayo magsimula. Sabi po sa Lucas chapter 1 verse 68 to 69. Ito po sinasabi, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan nila at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkat ni David, ang kanyang lingkod." Tayo manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon, ang aming hinihiling sa inyo sa bagong ito ay patuloy niyo kaming ingatan, patuloy niyo kaming gabayan sa lahat ng aming maririnig, aming mababasa. Nawa ito'y matimo sa aming puso't isipan. Patuloy nawa na magamit namin ito at magpalakas ng aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po tayo. Okay, so pag pinag-usapan po natin ang pangalang Jesus, Christmas, o kung ano man, salvation, ano po ang unang pumapasok sa isipan niyo? Okay, Ian. Pag sinabing Jesus, maliban sa Savior, given na yun Lord, okay. So, kung Lord ang unang pumapasok sa isipan mo, panindigan mo, saan mo nabasa ang salitang si Jesus ay Panginoon? Somewhere in the Bible, okay. Okay, Jesus, Marlu. And yeah. Now, same question. Ano tayo title defense ngayon? Wala maisip. Hindi mo maisip si Jesus. Sabi ni Ian. O salvation. Pagsalitang salvation o kaligtasan. Ano ang masasabi mo? At saan mo nakita sa Biblia? John 3:16. O sige, ano sabi sa John 3:16? Ang libikatin Son, tapos for those who believe shall not perish. Okay. So, saan ang salvation doon? Oo, sige. Ano po, di ba po, once na parang nung nag-sakit, ay yung binigyan mo yung ayos sa isa. Parang para lang sa'yo tayo, lahat. Yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa at gagawin pala. Parang doon pa lang po makikita natin na naligtas na tayo. So, ligtas na tayo. Sure. Okay? Miko, Christmas. O yun, depensahan mo. Saan sa Bible mababasa ang Christmas? Wala kang nababasa. So wala kang didepensahan. Pero nagsaselebrate ka ng Christmas. Bakit? Ang Christmas po ay hindi lang po sa nakasanayan ng karamihan na may nasinino, may nasinina. Ang Christmas po kasi para sa amin pagbibigay at pagmamahalan, pagkilala na
Pag walang Christmas, hindi nagbibigay. Dapat po ay kahit hindi Christmas. Yeah. Okay. So, ang sabi po sa ating pag-uusapan, o ang sabi sa mensahe, 7 benefits of salvation. So, pag sinabing Christmas, minsan, nakapokus tayo lamang doon sa pagkapanganak ni Kristo. Tama po ba? Pagkapanganak ni Kristo, pero minsan nawawala yung dahilan bakit siya pinanganak. Minsan, napubura sa eksena yung sinasabi, buti kanina binasa niyo John 3:16, ano po? Nawawala yung pagmamahal ng Diyos. Kasi pag pinag-usapan natin ng Christmas, ayan, tama naman, pagbibigayan, pagmamahalan, pero totoo bang nag-i-exist ang mga salita na iyon? Okay, wag na tayo lumayo sa pamilya. Pag Christmas po ba, bakit special? Nagiging tradisyon na lang. Pag hindi Christmas, walang I love you. Pag hindi Christmas, walang gift. Kaya nga minsan ganito, ang Christmas ba, tradisyon na lang o talagang pag-alala natin? Kasi kung ang pag-alala, yung term natin na pag-alala, hindi natin nakakalimutan. Pag-alala, lagi yan nakatatak sa ating isipan. So, ang sabi doon, sa number 1, ayan, sabi doon, benefits of salvation. Number 1, through Jesus, we have deliverance from enemy. Naniniwala po ba kayo? Through Jesus, tayo, ano bang deliverance? Tayo ay pinrotektahan, inilayo na sa kaaway. Sino po ba yung kaaway natin? Ken? Sino ang kaaway ng mga Kristiyano? Hindi mo kilala? Sikat na sikat yun. Yan. Sure, kaaway mo si Satan o tropa? Tropa, minsan. Okay, yan ang maging malinaw. Okay, pakibasa po ang 1 John chapter 5 verse 18. Yan. Sino tinanong ko kanina kay Kristo? Si Jesus, yan. Mamaya. Para mayroon ka na mag-isagot sa susunod. Okay, 1 John 5:18. O, ikaw na babasa iyan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat 1 John, ha? Nakidyan ka. Unang Juan. Okay. 1 John chapter 5 verse 18. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diyos. Okay. Yan yan. Ano sabi doon? Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo. Pero, pansinin niyo yung unang praise. Ano yung unang praise? Ang anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy ba ang term dyan? Ano dyan? Nagkakasala. Ayan, di patuloy na nagkakasala. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina ang tanong ko, di ba? Si Satan ba kaaway mo o tropa? Bakit po? Kapag patuloy tayo nagkakasala, tropa na ng si Satan. Yun yung katotohanan. Bakit hindi tayo maprotektahan ng Diyos? Hindi ka mapoprotektahan ng Diyos kung yung, ang pinagtatakpan mo, yung tropa, di ba ganun, pag tropa mo, pagtatakpan mo yan O, yan sa anak.
O yung huwag kang sumama dyan sa kaibigan mo. At wala yan itinuturo sa iyo kundi hindi magagandang bagay. Hindi, mabait yun, di ba? Pag nandun tayo sa katropa natin, gagawa natin ang paraan yan. Para, mapagtakpan. Minsan, kaya hindi tayo maprotektahan ng Diyos kasi tropa natin si Satan. Pinagtatakpan natin. Paano natin pinagtatakpan? Nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. Ayan. So, kung para ingatan tayo ng Diyos, manatili ka. Ang sabi doon sa second phrase, Ian, may second phrase doon eh. Sapagkat iniingatan sila. Ayan, ituloy mo na. Sige, tuloy basa. Hanggang 20. Tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na Okay, malinaw. Pag sinabing si Jesus ay hindi Diyos, basahin mo yan. Nag-gets nyo na po. Yan. Kaya tayo, kung tayo talagang nasa tunay na Diyos, yung buhay natin, iiwasan na natin ang pagkakasala para ingatan tayo ng Diyos. Ang hirap iligtas yung taong ayaw magpaligtas. Ang hirap baguhin ang taong ayaw magpabago. Ang hirap pasunurin ang taong ayaw sumunod. First benefit, God will deliver us from evil. Bakit ganito yung buhay ko? Hindi nababago. That is the question. Why? Wala pong ibang makakasagot ng why na yun, kundi tayo lang. Bakit yung buhay ko hindi nagiging maayos? Ikaw lang ang makakasagot nun. Na po, ang sabi po sa Tito, chapter 3. Ayan. O isunod nyo na rin hanapin yung Ephesians chapter 2. Okay, chapter 2 verse 4 to 9. Yun muna, Titus o Tito chapter 3 verse 4 to 6. Okay, pakibasa ng una makakakin. Okay, Marlo. Sabi ko, 4 to 6 as. 4 to 6. Ngunit na makayag ang magandang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo iligtas niya. Natama natin ito dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanilang kabagsaan. Naligtas tayo at ipinanganak ng muli sa Espiritu Santo na siyang humilis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinug sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Ayan. Yan naman po ang through Jesus Christ, we receive mercy from God. Kaya nga ganito mga kapatid. Sabi doon, but when the kindness and the love of God, our Savior towards man appeared, kailan yun nangyari? Kailan ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa tao? Sipin nyo, Old Testament pa lang, ipinakikita na ng Diyos. Kay Eva at Adan pa lang, ipinakikita na ng Diyos. Hanggang ngayon, ipinakikita ng Diyos yung pagmamahal niya. Hanggang ngayon, ipinakikita ng Diyos yung kanyang kahabagan sa tao. So, nararamdaman niyo po ba yung kahabagan ng Diyos? Dave, ikaw, nararamdaman mo ba ang kahabagan ng Diyos sa iyong buhay? Opo, kailan? Araw-araw. Alam niyo po ba araw-araw tayo kinahabagan ng Diyos?
Araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Minsan lang, hindi natin ma-appreciate yung pagmamahal at care ng Diyos. Bakit po kaya? Ha? Sa mga anak, balik ulit tayo sa mga anak. Bakit hindi maisip ng mga anak yung pagmamahal? Ano ba tagal sa care? Pag-aalaga, pag-aaruga, pagkalinga, yan. Ba't hindi natin maisip, ma-appreciate yung pagkalinga, pagmamahal ng magulang natin? Kasi, ano po? Be honest, mga kabataan. Ba't hindi natin ma-appreciate? Kasi meron tayong sariling gusto. Ano yung sinabi ng verse kanina, yung sa una natin binasa? Ang mundong ito ay sa diablo. Ngayon, kapag hinawakan tayo ng mundong ito, ang sinunod natin ay ang mundong ito, susuway at susuway ka sa magulang. Maniwala kayo. I've been there. Naging kabataan din ako. Bakit ako sumusuway sa magulang? Kasi meron akong gustong gawin na akala ko ay tama. Meron akong gustong gawin kasi gusto kong panindigan at patunayan yung sarili ko. Pero hindi natin nakikita yung pagmamahal at pag-aaruga ng magulang. Na kung minsan yun din yung nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya. Na yung Diyos, abot na lang abot sa atin. Ibinigay na lahat para mabago tayo at maging maayos ang ating buhay. Pero nandun pa rin tayo. Pinaninindigan ang sarili. Yan. Hindi po sa ating kakayanan galing ang kaligtasan ng Diyos. Galing sa Diyos ito. Hindi ka pa nga tumatanggap, hindi mo pa dinideclare na Lord, tinatanggap kita, nakahayin na eh. Andiyan na yung kaligtasan. Ano? Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 9, sige nga po pakibasa, kung may nakakita na. Ngunit ang Diyos, palibasang mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, naging noong tayo mamatay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, o pamamagitan ng biyaya, tayo kaligtas. At tayo po rin binuhay na kasama niya, pinukong kasama niya sa sangkalangan, kay Kristo Jesus. Upang kanyang may pakita sa mga pananggaral, hindi pa sa pagkaimanan ng kanyang biyaya, magandang loob sa atin, pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino na may loob. Okay? Malinaw po ano? Hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya huwag tayo magmalaki. Wala tayong kailangan ipagmalaki sa ating pagiging Kristiyano. Kasi kaya tayo nandito, kaya tayo may pribilehyo, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, ay dahil sa Diyos. Hindi dahil gusto natin. Kasi bisa ganito eh. Ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay nagiging option sa isang Kristiyano. Maging malinaw po ito sa atin. Ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos ay hindi option. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, wala nang option. Ano po? Wala nang option. Susunod ba ako? Hindi. Wala nang tanong na ganon. Kasi ang declaration agad, susunod ako. Nung bang tumanggap tayo sa Panginoon, ano sinabi natin? Magpapasakop at susunod ako sa Diyos at gagawin ko siyang Diyos ng buhay ko. May option po ba? Wala tayo sinabing option. Wala tayong sinabi nung tayo nabaptize at wala tinanong yung pastor natin na maglilingkod ka ba kapag ganito, kapag ganito. Wala.
Ang tanging sinabi lang sa atin, tinanong, ikaw ba ay tinatanggap si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Wala nang ibang tanong. So ngayon, ba't nagkakaroon ng option? Bakit nagkakaroon ng kagustuhan ng tao? Kasi meron na pong pagmamayabang. Even Satan, ba't nagkaroon siya ng option? Kasi nandun na siya, pwede naman eh. Diba? Pwede kong gawin to. Nasilaw siya doon sa kakayanan niya, sa dami ng abilidad na pinagkaloob sa kanya, at minsan ganun din ang Kristiyano. Na nagiging option kasi naglilingkod naman ako. Sa option, may option din. May option kung ano yung gusto natin ministeryo. May option kung tutugon tayo o hindi sa mga panawagan ng ating Panginoon. The question is, bakit ka ba naligtas? Kahit saan pong mall kayo pumunta, hindi kayo makakakita ng kaligtasan. Sabi nga ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Not the church, not anyone, not the pastor, not the elder. It is Christ. Second benefit, through Jesus. Na po, ang sabi po doon sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 9. Sige nga po, makikibasa. Efeso. Ay, hindi ko pala nagbasa. Balik. Ephesians pala yun, ano? Ay, mali. Okay na, nandun na pala tayo sa ano. Sa number 3, through Jesus we are justified by faith. Luke chapter 1, verse 72 to 73. And Galatians chapter 3, verse 6 to 15. Okay, Galatians. Okay, basa ng Bible. Teacher. Galatians. Sige, Luke. Luke 72, 73. Ha? Sige, Galatia. Ikaw naman na Galatia. Six to 15. Maliwanag na na sino man ay hindi inaaring talaga sa kautusan sa harapan ng Diyos sa pagkakanganak ay buhay sa pananampalataya. At ang kautusan ng hindi sa pananampalataya ay di ang gumagalak ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. So, hindi sa sumpa ng kautusan ng tinubos tayo ng Kristo na naging sumpa sa atin. Naging sumpa sa ganang atin sa pagkakanang susulat. Sinusumpa ang bawat binibigay sa punong kahoy upang ang mga higit ay dumating ang pagpapalan upang sa mga higit ay dumating ang pagpapalan ng Abraham na kay Kristo Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay katabitan
Bagamat ang pakikipag-tipan ay gawa lamang ng tao, ngayon may pagkakilitibay, sino man ay hindi makapagpagawa ng kapuluhan o makapagdalagdag. O yan. So, una, sino si Abraham? Eugene. Sino si Abraham? Okay, si Abraham, siya rin ang tinatawag na father of... Ha? Ano? Father of... Uy, ano si Abraham? Father of... Ano na? Father of all nation. Ano pa? Ano pa? Father of all nation. Meron pa siyang isang titulo. Ha? Father of Paul. Siya po ay tinatawag na ama na pananampalataya. Father of faith. No? Siya rin yung ano. Bakit siya tinawag na Father of all nation? Dahil yun ang pinangako sa kanya. Anong pangako? Bakit siya naging Father of faith? Gano'n siya katapat? Nung binigyan siya ng anak, ano sabi? Dalhin mo sa bundok at ialay. Sino po rito ang ayaw sumunod ng gano'n? Sister Russell, pili ka sa dalawa. Sino ang iaalay mo? Kaya mo ba? Hindi, di ba? Wala po. Kuya Erwin, pili ka sa apat. Sino dyan? Yung magaan-gaan. Bubuhatin mo aakyat ka sa bundok hindi tayo ba? Sa tatlong lalaki. Lahat. Lagot kayo. Alam niyo, napakahirap nun. Sa totoong buhay, nahirap. Kami nga, inuna ko ng si Donna. Pero ang hirap tanggapin. Ano pa lang yun? Pitus pa lang. Ang hirap tanggapin na pinagkalooban ka, tapos kukuhanin ni Lord. Pero andun siya hindi, kanya yun Wala kang magagawa No? Minsan, ang daling isipin, ang daling sabihin, kaya ko ibigay. Pero sa totoong buhay, it takes a lot of faith para magawa mo ang pagsunod sa Diyos. Kaya po si Abraham, sabi niya, siya tinawag naman, Father of faith. Siya, ama na pananampalataya. Ngayon, ang tanong, kung tayo haharap sa Diyos at ang requirement sa atin ay yung ating pananampalataya, kaya ba natin sabihin sa Lord, sa harapan niya, Lord, ito ang aking resume. Ito ang aking thesis. Kaya kong depensahan yung pananampalataya na pwede mong itanong sa akin. Noon naandun tayo sa hindi natin maipasa kasi kulang-kulang. Hindi natin maipasa kasi alam natin mataturn down. Sa title pa lamang, makikita pananampalataya ni Miko, ay wala, bagsak. Pananampalataya ni Emon, ay bagsak. Sa title pa lamang, hindi na natin maidepensa kasi doon pangalan na mababasa yung pangalan natin, hindi na makita yung pananampalataya na dapat ay meron tayo sa Diyos.
Ang sabi doon, we are justified by faith. Tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tayo ay nakaharap sa korte, yung mga ebidensya bang ipapasa natin? Yung testigo ba na titistigo sa atin? Masasabi na itong taong ito, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Yung bang ipapasa ng mga testigo na salaysay, ito po ay makakapasok sa langit. Kung tayo ay aasa sa mundo, hindi tayo makakapasok. Pero dahil pagharap natin doon, sino ang ating, ano tawag ito? Abogado. Sino ang abogado natin? Sino po? Si Kristo yung abogado natin. Tinanggap natin si Kristo ngayon. Ito. Yung bang abogado natin, ipagtatanggol tayo? Kaya niya bang idepensa na itong anak kong to? Tapat to. Totoo ang pananampalataya nito. Para ba tayong si Job na sasabihin ng Panginoon, sige. Pero alam ko, akin yan. O nandun tayo sa kakamot na lang si Christ sa ulo. Hindi ko na alam ang gagawin sa anak ko ito eh. Muli, bigas ulo eh. Ayaw magbago eh. Ang hirap. Sabi mo kanina, paano tayo ipagtatanggol ng Panginoon kung tayo mismo ayaw nating mag-submit sa Kanya? Paano siya magiging abogado sa atin kung hindi naman natin ibinibigay sa Kanya yung totoong pangyayari ng buhay natin? Kaya nga mga kapatid, ito yung magiging tanong. Ikaw ba ay napawalang sala na ng Panginoon? Sino rito napawalang sala na ng Panginoon? Lahat? Okay. Sino rito sa tingin nyo nakulong na, babalik pa sa kulungan? Wala na. Maliban na lang, nag-enjoy ka sa loob ng kulungan. Pero yung pinawalang sala na, pinakawalan na, mabubuhay na yan, magtatanda na yan, aayusin na niya ang kanyang buhay. Yung bagong buhay, aayusin na niya. Kaya nga mga kapatid, lagi natin tingnan. Hindi pa nga tayo namamatay eh. Ayan? Pero andyan na yung benefit ng kaligtasan. No one can touch you. Alam niyo yung sinabi ko na nakaraan? Tungkol sa budol? Hindi ka mabubudol. Bakit po? Gagabayan ka ng Panginoon. Kaya sabi ko kahit nung nakaraan, huwag kayo matakot na makipag-usap sila, na natatakot ka kasi baka ma-hypnotize ka. Hindi hahayaan ng Diyos na mayroong mga samang mangyari sa iyo. Lagi ko sinasabi ni nanay, yung patungkol sa mga albularyo, huwag kang maniniwala sa albularyo. Kasi bakit? Yung naniniwala sa albularyo, yun lamang ang makakasundo ng masamang espiritu. Kaya nga po tayo, maniwala tayo sa mundo. Makisang-ayon tayo sa mundo ang magiging buhay natin kung ano yung mundo ito. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, magkaiba kasi ang gusto ng Panginoon. So, makibasa po yung Luke chapter 1 verse 72 to 73. Pinangako niyo kapag ang ating mga Alalahanin. Ayan.
Ang sabi doon, aalalahanin ang pangako. Diba? Pag binasa niyo po yung chapter 1 verse 70 hanggang sa sumusunod, andun po yung pangako sa awit ni Zacarias. At ang sabi doon, sa verse 71, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Yun ay kung tayo ay nasa Kanya na. Lahat ng bagay na para sa atin, ginawa na ng Panginoon. Ang tanong lang sa atin, ikaw ba? Ginawa mo na ba ang lahat na makakaya mo para sa Kanya? O nandun tayo sa pili-pili lang kung alin yung mas madali sa atin, yung mas aprobado sa atin. Ang pagsunod sa Panginoon ay no choice. Bakit naman? Negative no choice. Kasi decision mo yan. Nag-decide ka para sa sarili mo na sumunod sa Panginoon. So, huwag kang magbigay ng choice. Okay? Number 4, through Jesus we have peace with God. Sino rito ang laging balisa sa buhay? Balisa. Gulong-gulo sa buhay, dito sa buhay. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1 and 2. Sige nga po, pakibasa. Okay, Marlo? Nalagyan. Sabi ko, yakang nabawalang sala na tayo dahil sa may galing sa ating Panginoon. Sa mga magitan niya, meron na tayo mapalatagad sa harapan ng Diyos. Sa mga magitan kanya, pinamakiatamasan namin ang pagandang loob ng Diyos. Ang lubos tayo na gagawin sa ating pagkas na makakasama sa kanyang palayan. Okay. Sabi doon, meron na tayo kapanatagan. Panatag ka na ba sa buhay mo? Anytime, mamatay ka, okay na? Lord, huwag mo na ngayon. Christmas pa eh. Ang sarap yung maging handa. Wala kang iniisip na, di ba? Okay, sabi mo, Kuya Eman, nasasabi mo lang naman yan kasi wala kang masyadong iiwan. Hindi ko katulad na marami akong anak, marami akong ganito. Sabi ko nga sa inyo, it takes a lot of faith para ma-declare mo lahat ng bagay. Katulad na, pananampalataya lang yun eh. Bakit mo iisipin yung maiiwan mo? Ba't dinadiscuss ang pagkamatay? Isa ang kamatayan sa sumisira ng pananampalataya. Naniniwala ko ba kayo? Pag ikaw ay takot mamatay, unti-unti masisira ang pananampalataya sa Diyos. Kapag ikay takot sa mundong ito, unti-unting sisirain yan ang pananampalataya mo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ako bahala sa iyo. I will be with you to the end of the age. Ano na palataya? Gaano ka ba nagtitiwala sa Panginoon? Pag wala ka na bang pera, kaya mo pa masabi na nagtitiwala ka sa Diyos? Pag wala kang trabaho, kaya mo pa masabi na nagtitiwala ka sa Diyos? Pag wala ka na sa mundong ito, walang-wala ka na, kaya mo pa bang masabi na nagtitiwala ka sa Diyos? Alam niyo kung bakit hindi kayo umaabot sa punto na yon? Mahal ka ng Diyos. Hindi niya hahayaan umabot ka sa punto na yon. Hindi niya hahayaan na mapunta ka doon sa
hindi ka handang pagkakataon. Bakit mo naririnig to? Para maging handa ka. Bakit mo natin naririnig ang salita ng Diyos? Para maging handa ka. Hindi para ipamukha sa atin na hindi mo kaya. Pero para pagdating natin sa punto na yon, alam natin yung gagawin. Ang gagawin ko, manampalataya sa Diyos. Kasi hindi narinig ko na pangako niya. Kasi minsan, pag narinig natin, depensa ka. Kaya lang naman nasasabi yan, kasi ganito, ganyan. Alam niyo, tanggapin natin sa ating sarili, wala tayong kakayanan. Lahat ng bagay sa Diyos. Wala tayong atin, wala tayong kaya. Kasi yung buhay mo nga, hindi sa'yo. It's all because of God. Kaya tayo nag-i-exist sa mundo. Kaya nga sabi, huwag tayo mag-yabang. Huwag tayo mapanatag dahil mayaman tayo. Dahil may pera tayo. Mapanatag tayo dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Huwag kang mapanatag kung nandun tayo sa, ano binasa natin kanina? Kung nandun tayo sa nagkakasala pa rin tayo. Kasi ang Panginoon, binibigyan tayo ng kapanatagan. Magtiwala ka lang. Sabi ng Panginoon, magtiis hanggang muli ay siyang maliligtas. Bakit ako sasamahan loob sa nangyayari sa buhay ko? Sabi ng Panginoon, magtiis ka. Maliligtas ka. May pangako na lahat ng bagay. Yun ay kung handa ka, tanggapin yung pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung dumaranas tayo ng hirap, okay lang yan. Kasama sa buhay yan. No? Mas masarap po yung dumaranas ng hirap na ang dulo ay kaluwalhatian. Kaya sa dumaranas tayo ng kasaganaan na ang dulo ay kapahamakan. Huwag kayong mag-alala. Bakit sila mayaman? Kahit gumagawa ng masama, bahala sila dun. Huwag niyong gayahin. Huwag kang masiraan ng loob dahil sila kahit masama ang ginagawa, okay lang. Lagi tayo darating dun sa hangganan. Ano ang magiging hatol ng Panginoon? Kasi sabi po sa number 5, through Jesus we have holiness and righteousness. In Ephesians chapter 4 verse 24, and that you put on a new man which was created according to God in true righteousness and holiness, and that you put on the new man. Yung bagong pagkatao na ginawa sa pamamagitan o patungkol sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay sinuot na natin ang bagong pagkatao na maka-Diyos, dapat tayo ay maka-Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay maka-Diyos. Yun lang. Ganun lang kasimple. Through Jesus, we have holiness and righteousness. Hindi ka magiging holy, hindi ka magiging banal kung hindi dahil kay Kristo. Tayong lahat ay pinapaging banal. Tayong lahat ay nilinis dahil kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, hindi sa pamamagitan ng kung ano pa man. Dahil kay Kristo. Number 6. Through Jesus, we are reconciled to God. Wala pong paraan, daan na pwede tayong gamitin para makapanumbalik ng pananampalataya sa Diyos, kundi kay Kristo. Unless tinanggap mo siya. Kaya nga po yung Christmas, napakahalaga. Na alam natin, may pinanganak. Sabi na iba, wala sa Bible. Pero nandun si Kristo, okay na yun.
Sino rito nagsa-celebrate ng birthday? Ah. Lahat naman, no? Minsan nalilimutan na lang, walang paghanda eh. Naalala ko ng birthday ni Lola. Sabi ko, wala naman akong maluluto dito. Naalala ko nag-gift-giving sa tuwa. Naalala ko meron nga pa nang binigay na 1 kilong spaghetti. Ayun, spaghetti. Magluto ng birthday nito. Bumili ng giniling. Luto kami sa 1 kilo. Diba? So, minsan, ganda lang mga kapatid. Nalilimutan natin yung totoong dahilan. Bakit si Kristo ay nasa buhay natin? Para ayusin ang relasyon natin sa Diyos. Huwag mo kakalimutan yun. Kaya si Kristo na matay sa krus para maibalik ka sa Diyos. Ngayon tayo, ano gagawin natin? Pwede namang sorry pag nagkamali. Pwede namang next time na lang magbago. Mga kapatid, huwag ganun. Magkaroon tayo ng sense of urgency. Bakit po? Nung minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya agad ang kanyang anak para ikaw maligtas. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. No? Hindi ka pa humihingi, nandiyan na. Pero bakit ganun? Bakit pag tayo, pwede na may option, may choice? Lord, mamaya na lang, bukas na lang, sa susunod na lang ako magbabago. Sa susunod ko na lang ayusin yung buhay ko. Lord, sa susunod na lang ako mananampalataya. Ngayon, hayaan mo muna ako. Hayaan mo muna hanapin ko yung sarili mo. Sabi, lagi ko sinasabi, never mo na mahahanap yung sarili mo kung pinigay mo na kay Kristo yan. Huwag mo nang hanapin muli yung buhay mo dati. Kasi hindi mo na dapat balikan yung buhay mo dati. Iba na. Every day is a new day. Kanta yun, di ba? Yung araw-araw nating buhay, bukas, iba na yan. Sabi na dito, iba na daw, iba na ang asawa, iba na. Hindi! Ano? Pag sinabi yung buhay, yung pangyayari, hindi naman na mauulit yan eh. Di ba? Kung napasok ka ngayon, bukas hindi ka na mapapasok. Pag napasok ka pa rin, isa lang ibig sabihin nun. Ayoko na sabihin. Alam mo na yun. Kung ano yung unang salita na nasa naisip mo, yun na yun. Ano? Kasi bakit po? Nasugatan ka na, nasaktan ka na, bakit mo ulitin? Ganon din po yung pagkakasala. Bakit ulit-ulitin mo? Kasi pwede naman lagyan ng band-aid at gagaling din naman yan. Hindi po ganun eh. Pag tayo ay nilinis ng Panginoon, tayo ay niligtas ng Panginoon, once lang yun. Mga kapatid, ulitin ko ha, once lang yun. Once lang. Wala nang kinabukasan. Ano po yung wala nang kinabukasan? Hindi na po muling darating si Kristo para iligtas ka muli. Isang beses ka lang iligtas. Isang beses ka lang binigyan ng tulay para magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, maibalik yung relasyon mo sa Kanya. Isang beses lang yun. Pero pag bumalik tayo sa pagkakasala, hindi ko na alam kung ano yung kahihirap niya. Diyos at ikaw na ang nag-uusap. Pero ito po, through Jesus, we are reconciled to God. Huwag mo sayangin, kapatid. Sayang eh. No? Marami naghahangad niyan. Yung magkaroon ng relasyon sa Diyos, marami naghahangad niyan. Mapalad ka. Meron ka ugnayan na sa Panginoon. Meron ka ng tahimikan. Meron ka ng kaginhawahan. And lastly, through Jesus, we have light and guidance. Nung tayo ay nasa sanlibutan, dito tayo, hindi natin alam ang gagawin. Ngayon pa, lito pa rin tayo.
kung susunod tayo sa Diyos. Huwag kapatid. Nasabi po dun sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, He is in the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kung tayo ay lumalakad sa kaliwanagan, lumalakad ka ba sa kaliwanagan? Yan lagi ng tanong. Ikaw ba ay lumalakad sa kaliwanagan? No? Mga kapatid, ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, ito hindi pananakot pero isang paalala. Ang buhay natin ay isa lamang. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa Panginoon. May kausap akong kabataan ng isang beses. Sabi ko sa kanya, ang sarap ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Sikapin natin maglingkod sa Panginoon ng totoo. Kasi yun na lang naman ang gagawin natin. Bakit dadayahin ka natin yung paglilingkod natin sa Panginoon? And alam niya kung totoo tayo. Yung katotohanan ng buhay natin, hindi kayang itago. Hindi naman. Pagdating sa Panginoon, alam niya ang lahat. Mahal ka ng Diyos, yun yung katotohanan. Huwag na huwag mo kakalimutan, mahal ka niya. Kaya tayo may Christmas, mahal ka niya. Kaya tayo may salvation, mahal ka niya. The question is, ano yung salita na pwede mong sabihin sa Diyos na ito yung magpapatunay na mahal mo siya? Paglilingkod, pagtatapat, pagsuko, pagsunod. Nagkaroon tayo ng isang salita sa Diyos. Pag sinabi natin mahal natin siya, mean it. Mahalin mo siya. Mahalin natin siya. Walang mawawala sa atin pag minahal natin ang Diyos. Yan yung katotohanan. Sa kilos natin, sa buhay natin, pakita natin. Minsan ka lang mabubuhay, minsan lang tayo. Ibigay mo na lahat sa Diyos. Kasi bakit po, binigay niya ng lahat sa iyo. Wala ka nang hahanapin pa. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sobrang dami nating benefits. Hindi mo na kailangan ng insurance kasi may insurance ka na, may assurance ka pa. Hindi mo kailangan ng burial. Bakit? Siya bahala sa iyo. Kung gusto niya, hindi ka na kayo lilibing eh. Sa ganun niya, kuhanin ka niya. Siya lang ito. Kung tayo ay talaga at totoong nagtitiwala sa Kanya, lahat ng bagay ay mangyayari sa Kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyo upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng bagay na ginagawa namin na hindi kalugod-lugod, hindi karapat-dapat, at hindi nauukol sa inyong kaluwalhatian. Lord, sorry po. Dahil hindi kami nagiging tapat. Dahil sa aming kakulangan. Pero alam namin, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, nakikita mo kung paano kami tutulungan. Kung paano aayusin namin buhay. Kaya Lord, ang aming kahilingan, tulungan mo po kami. Mahina kami, Panginoon, kung wala ka. Hindi namin kaya, Panginoon, ang mga bagay kung wala ka.
Lord, isinusuko namin lahat-lahat sa iyo. Lord, gamitin mo po kami na naayon sa iyong kaloob, naayon sa inyong kagustuhan, naayon sa inyong kalwalhatian. Lord, sa buhay namin, ikaw ang makita, hindi kung sino kami, but because meron kami Kristo, meron kaming Diyos na tinanggap sa aming buhay ay patuloy na magliliwanag sa mundong ito. Lord, mahirap ang buhay sa mundong ito. Pero kung ikaw ang aming Diyos, walang imposible. Kung saan kami mahina, ay doon ka po kami palalakasin. At kaya namin gawin ang kahit ano. Kung nandiyan si Kristo sa buhay namin. Kaya Lord, maraming salamat. Hindi pa kami humihiling na ipagkaloob nila. Hindi pa kami humihiling na kahanda ng Panginoon. Maraming salamat. Kaya Lord, sorry kung nandun kami sa punto ng buhay na lagi kami nagtatanong kung ano yung gagawin namin kahit alam naman namin ang dapat namin gawin. Lagi kami nagtatanong kung paano ba manampalataya sa inyo kahit alam naman namin kung paano. Lord, pakalinisin niyo po yung aming puso na napakaraming mabibigat na bagay. Pakalinisin niyo po yung aming isipan na nag-i-store ng bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, nasupungan mo ang kabananan ng bawat isa. Lord, masumpungan niyo ang katapatan ng bawat isa. Lord, mahal na mahal ka namin. At gusto namin isigaw, gusto namin sabihin sa kahit sino na mahal ka namin, Lord. Na kung hindi dahil sa iyo, wala kaming kaligtasan. Kung hindi dahil sa iyo, wala kaming kapanatagan sa mundo. Kaya Lord, sa iyo namin binibigay, binaanay ang aming buhay. Kung sa iyo lamang at wala nang iba. Mahal na mahal ka namin, Lord. In Jesus' name we pray.